Kasunod ng madugo at malagim na pagsabog na naman sa Bukawi, nababanggit na naman ngayon yung tinatawag na total ban sa mga paputok. Mula sa Bukawi, Bulacan din po ito. Live din po ito si Ian Cruz. Ian? Yes, Mike, kahit nga raw mawalan ng trabaho o kabuhayan ang mga kababayan nila dito sa Bukawi, Bulacan, yung ilan sa mga residente rito ay nais nang ipatigil ang pagbebenta ng paputok dito matapos nga ang nangyaring perwisyo ng pagsabog kanina. Matapos ang pagsabog, 2 ang kumpirmadong patay. Marami ang sugatan sa pagsabog ng tindahan ng paputok dito sa Bukawi, Bulacan. Damay pati mga nakaparada at dumara ang sasakyan hanggang 100 metro ang layo. Sugatan ng tricycle driver na si Florante Ignacio. Opo, nakatayo ako tapos nung gumapang ako sa ilalim, natatamaan po ako ng mga kwitis. Ito po, tama ako sa kwitis. Yung lumilipad po, yun. Ito po, hanggang sa makatakbo na ako, makadiretso na ako dun sa sa putukan. Sa harap lang ng bahay ni Jonas ang pinangyarihan ng pagsabog, kaya ayaw na niyang may nagtitinda nito sa kanilang lugar. Dapat talaga wala nang paputok na yan para wala nang madisgrasya. Katulad yan, marami na nadisgrasya talaga itong paputok. Sa lakas ng pagsabog, wasak rin ang lahat ng salamin ng water refilling station na ito. Tumila po ng manager na si Aling Meli na nasa loob. Hanap po sila ng ibang trabaho, marami naman po choice, di po ba? Kaysa po makakapisala tayo ng kapwa natin. Sabi ng BFP Bulacan, may lisensya ang tindahan ng paputok ni Gina Gonzalez Fireworks kung saan pinaniniwala ang nangyari ang pagsabog. Maigpit naman daw sila sa safety pero pati daw nilang maraming nakaimbak ngayon sa mga tindahan. Panahon daw kasi ng paghahanda sa Pasko at Bagong Taon. Magkukontak ulit kami ng mga inspeksyon para medyo mapaalalanan ulit po ang ating mga kababayan dito sa Bukawi. At magpapa-inspection po ulit kami. Re-inspection po. Matatandaan si Pangulong Duterte kahit noong kandidato pa lang, pabor na sa pagpapatupad ng nationwide ban sa mga paputok gaya ng kanilang ipinatutupad sa Davao. I will put a stop nationwide ang pabuto. Davao City has 0 casualty except for 1 minor who was arrested for exploding a piccolo. But that's the only case that surfaced sa Davao. But maybe I don't know how I would compromise, but the practice has to stop. It is not good for public health because of it's a public health issue. Kanina, nang pinulong ni Mayor Johnny Villanueva ang higit 40 may-ari ng tindahan at pagawaan ng paputok sa Bukawi, natalakay ang planong ito ng Pangulo. Narinig natin yung pagsabog ay mukha ni Presidente Duterte talaga yung unang naisip ko sapagkat alam ko nga na isa sa mga apprehension niya noon ay patigilin ang ganitong klaseng industriya. Subalit, dito po sa Bukawi kasi ito ay hindi lang siya basta livelihood, it is part of our culture, our tradition. Makikiusap po kami na talagang with all humility, talaga pong ipaparamdam namin yung sentimiento ng buong industriya. Mike, nagda-draft na raw ng executive order ang Department of Health o DOH para kay Pangulong Duterte para nga magkaroon ng paglilimita sa paggamit ng firecrackers ngayong palapit ng Pasko at Bagong Taon. Ibig sabihin, Mike, yung mula doon sa household use o yung paggamit ng mga tao doon sa kanilang mga bahay ay magkakaroon daw ng community fireworks display modality na lamang para mas maging ligtas ang pagsalubong natin ng Bagong Taon, Mike. Walang paputok sa Pasko at Bagong Taon. Wala rin namang patay at sugatan. Maraming salamat, Ian Cruz.